Hindi describe yung flavor niya. Guys, kain tayo nilagang malunggay. Malambot. Hindi man yung ibang asado, matigas. Ibang asado, parang matamis lang siya. Pero ito parang may certain flavor na Salad na ampalaya. tumalis lang. Pinilaw. Ito talaga, yung pampabata. Yan na, yan yung pampabata. Yan. Subukan natin to. Malagay ko, kinain ni one ponce in really, itong pansit na to. Pampababa naman. Pampababa naman. Kaya umabot Which is na long life eh, di ba? So, pateros kung tawagin. since humaba ang buhay ni JPE, kakainin din namin to. Baka sakaling Kain humaba tayo rin guys, buhay namin. mukbang tayo po sa video. Ito na ha. No, para akong Pansit na tayo. Ang sigaw na naman ng ano ba, yung pansit na naman. Marami? Totoo ba na kumain talaga si Rizal dito? Opo, yung panahon pa na Castilla, ang bahay niya dito lang po sa Binondo. Oo. At saka nung araw niya, nakaunti lang po ang restaurant. Wala ko kayong memorabilia na patunay na talaga kumain siya rito. Wala po, pero based sa isang customer na kwento ko, dito sa may bahay sa Calamba, Laguna, meron daw picture katabi ni Dr. Jose Rizal, saka si Gregorio del Pilar. Oh my gosh. Anong kinain daw nila rito? Ito, sure, usually, pansit canton, mga dating menu pa rin. Ayun. Pero anong pinaka-specialty niyo? Ang pinaka-specialty dito na dinadayo ng mga customer ko, asado. Asado. Pansit canton, lumpia Shanghai, ampalaya beef, spicy steak, and lechon. So ito na po yung oldest restaurant dito sa Binondo. In the Philippines. In the Philippines. Grabe. Oo. Ano pakiramdam nung chicks na balikan lang natin yung pagkakataon na minumura yung tatay mo. Siyempre bilang isang anak, ang sakit ko na. Narinig mo, minumura yung tatay mo. Wala, parang, Wala ka magawa nun. ano nga eh, I want to, giant din. Ano yung giant din? Gusto ko magiganti. Gusto mo makiganti. Wala na eh. Nakaraan na yun eh. Ito nga eh, kasi Oo. wala kami, wala. At saka marami nakikinig at nanonood niya sa programa. Na I'm sure ganun din ang pakiramdam yung maraming injustice pag wala kang pera. At ito yung napansin ko. Sarap, guys. Pag may pera ka, marami kang kaibigan. Sarap no, Pag wala ka ng pera, wala ka ng sa posisyon, wala ka ng kaibigan ka na. So, parang sa English na nakunawa ko na money is indeed very relative. Gusto ko may sabaw eh. The more money, the more relative siya. Kasi parang ano siya. Di ba may kasabihan na Malaman to eh. kayamanan sa mundo ay hindi naman talaga sa pera. Ito lang murang Kundi sa isda eh. pagmamahal, Yung iba mapapamura ka talaga. pagkaibigan. Ikaw ba naniniwala ka sa ganun? Naniniwala ko, pero mas maganda na rin yung may pagmamahal na may kaibigan ka at may pera ka pa. Ayun. Kailangan talaga ang pera sa mundo. Kasi hindi naman sa Ito lang ang 100 megit. Galunggong 250. bahay, edukasyon, gamot. Yung hindi ba luho, yung pangailangan na. Bangus to 20 to 30. Mamayang Pilipino yan. Diba? Pero yun nga, mismo karapatan pa, yung minsan na pagkakain. Di ba, di naman lang natin sinasabi na, oh, travel ka, bumili ka ng pangalawang bahay, kayo sasabihin kayo. Live within your means. Parang ganun. Basta may pera. Hindi na kailangan kumikita ka consistently. Simple rin dapat talaga yung buhay. Kasi, yun nga, parang looking backward right now, yung parang galing sa wala na nagkaroon. Pinangarap ko, maganda ang buhay ko. Pero ano ba ito na-discover ko? Kahit ito ang bahay, Masama pakiramdam. kada gabi, hindi na matutulusan. na may pana. Isa. Parang kahapon lang. Dalawa. ka pa. May labas ka na nasasakyan mo. Kahapon masama na talaga pakiramdam niya. Pero pag may number 4, din dalawa. Nakapagluto ko siya. Kailangan eh. Kung pera ka naman pambili, yun ang sinasabi ko. Kumain ka ng buffet araw-araw. Breakfast, lunch, and dinner. Wala eh, may hangganan lahat. May hinggalan daw. Di ba? Ano po? Opo. Nandito lang tayo sa uno kung kayo ay may mula. Ha? Dito tayo kakain. Pag walang mula sa labas, kakain. Uno! Number 1 daw ang seafood dito. So ito ang ating second destination. Uno Seafood.
ba yung lalaki na yan pa? Singkitan. Sino? Singkitan. Sikat ba yan? Artista ba yan? Ano yun eh? Natin itong lamb. Ito ay Sa announcer. Magpihikan tayo sa ganito eh. Hindi lahat ng mga lamb na kakain natin ay masarap. Pati natin kung okay siya. Walang lansa. Malambot. Karne. Sana sa mga Indian. Mainit pala. May curry ba yan? Diba? Wala curry. Diba? Siya parang gano'n style. Okay siya. Maanghang. Mahang. Maanghang pero, ha? Hindi ko nililikom. Black pepper sauce. Black pepper sauce daw. Pepper sauce. Parang peppercorn. Steak. Walang peppercorn steak. Nasasabaw na peppercorn. Uy, sarap yan. Itong fish naman. Favorite ko to. Tusok. Tinik pala yun. Sarap kasi lasang-lasang mo yung... Mamadali, di ka namin naagawan. Hindi, kala ko walang tinik yun. Naalala ko nung pinakain Huwag mo na paalala yun. Matagal na alaala na yun. Asuko siya ng tubo. Sibas. Ngayon, Si Mas pero to, anong herb to? Dito, hindi ka naganan. ano ba to? Tayo ba to? Hindi. One soy. One soy. Hindi ka nakakain ng masyado. Parsley in short. Sobrang sarap ng sabaw. Pag meron kang sipon, pag meron kang sakit, pag ininom mo to, soothing. Sarap. Parang medicinal ano pa. Effect. Ayun. Ito pala ang herb. Sibas. Lime sauce. Sarap? So, gusto ko talagang makatulong sa mga taong katulad ko dati na makalaya sa utang, makaipon, guminawa ko, makaligaw ko, magkaroon ng investment, ano ko mandami? Ayun. Kaya naglabas ka ngayon ng libro na ang title ay... Basta na yun? So, ang inspirasyon sa likod nito ay yung mga experience mo sa buhay mo. Ano ba talaga yung formula? Yung basic formula para maging successful din at maging katulad mo yung iba natin mga kababayan. Ano mga dapat nilagay sa isip nila? Pinakatusa talagang pinakapundasyon Ba't mo na to? isip mindset. Ibig ka ba? Kasi kailangan pa natin sinasabi mindset plus action equivalent to result. Negative mindset, negative action, negative result. Kaya Positive pag mindset, kaan. positive action, positive result. Ganun din. Poor mindset, poor action, poor result. Rich mindset, rich action, rich result. Kasi may mga nagsasabi na, ay, mahirap lang ako kasi walang pinag-aralan, wala akong pera. So, bakit ko sinasabi na, ano, Bawal na tasma. Baka sama sa katin sa trabaho. maubos pa rin ang pera. Tawa ng tawa ka Di po. ba parang, bakit tayo nag-iisip ng Nagpa-flooring siya. bakit di mo ubus? Eh, hindi ako nag-CR dun kasi nga walang CR dun. Eh, kung magaling ka Nagpa-flooring. Tatay. bakit di ka Tatay yung tipulis. Ba't di ka gumawa ng paraan? Tapos habang nagpa-flooring siya, umutot ako. Puta ka ba na? Corner siya. Ganun-ganun siya eh. Isip ka lang eh. Ako ng tawa. Isipin mo na lang solusyon kesa isipin mo yung problema. So, anong first step na ginawa mo? Nagbenta ka? Kasi ang benta kasi ang kagandahan nun, wala kang punan mo ng lawan. Oo. Ang diskarte ko nga during that time, kasi napopular yung ano yung Hanes na t-shirt ko, na may print. Eh, binibenta ko ng 50 yun. 50, may print na yun. Okay. Sa Divisoria, 25 lang yun eh. Tinutubuan mo. Oh, so, ang May nakuha ka na? wala pang uso cellphone nun eh. So, ang ginagawa, pinipicture ko ng 3D yung camera. Tapos meron akong flip chart, pinapakita ko sa classmate ko yan. Tapos sabihin ko 50 pesos ang kada t-shirt. Oh, Kanyan? order nila, bumili ako ng 50% down payment. Pambili. Kasi, para sigurado. Oo, bayad na. Kasi basic. Tama sana ako eh. Oo, kalahati. Sabi na ako, bibili na ako. Tapos yung 25 pesos, hulugan 2 gigs pa yun. So just in case hindi ako bayaran, bayad na ako. Eh kung naman 2 gigs yun, di may kita pa ako. So yun ang talagang diskarte ko talaga, na talagang karamihan ng mga negosyo na pinapasukan ko hanggang ngayon, walang punat. O like to,
magpiprint ng libro, Oh. siyempre may puhunan to. Pero kausap ko ang printer, binibigyan naman ng 60 days. So within 60 days, nakabenta ko, nakakuha na ako. Sino pa mabayad ko? Ang galing. Diskarte talaga. Ever since, ganyan na yung formula mo sa buhay. Ever since, lahat. Ganun din sa afternoon disco, nung nagpunos ko ng concert, ganun din. Ano sa tingin mo ang reason kung bakit hindi yan magawa ng ibang kababayan natin? Number 1, kulang sa kaalaman. Ignorance. Ah. And number 2, takot. Takot dahil? Takot na malugi. Takot na makipagsabay. Takot na ma-reject o makahiya. The fear of failure, the fear of rejection. The fear of Wala yan, ah. The fear of the unknown. The fear, baka makapubusan na fear. Okay, kasama na natin si Ross.